Hello and good day. Welcome sa ating lecture about Python. And ang topic natin ngayon ay all about Kiwi and SQLite 3. Okay, so let's start. Before we proceed with the coding, kailangan nating mag-set up ng ating environment kagaya nitong virtual environment ni Python. Sa akin nakasetup na siya. But if sa inyo hindi pa, so it's as simple as typing the command python -m venv dot venv. venv is short for virtual environment. That venv will be the name of the folder of our virtual environment. So, pag in-enter natin ito, magkakaroon tayo ng additional folder kagaya nitong ating nakikita sa ating screen na .benv. So dito natin i-install lahat ng kailangan nating mga dependencies or mga requirements. Ayan. Once na ma-install natin ang ating virtual environment, kailangan naman nating i-activate ang ating virtual environment. So, paano natin gagawin yon? So, start tayo sa venv scripts, then activate. Ayan. So, ganyan kasimple ang pag-activate ng ating virtual environment, kagaya nito nasa screen ko ngayon, So, activated na siya. Now, once na na-activate na ang ating virtual environment, kailangan natin mag-install ng mga packages. Ang mga packages na kailangan natin, unang-una, of course, yung Kiwi at yung KiwiMD. So, gagamit tayo ng Kiwi with material design. So, paano ba tayo mag-install ng Kiwi? So, punta tayo sa website ni Kiwi. Ayun, so hintayin lang natin mag-load. Ayun, okay. So, ito ang website ni Kiwi. So, you can see. Then, click Get Started. Ayan. And then, nandito yung section ng pag-install kay Kiwi. Ayan. So, gagamit tayo ng pip. Ayan. So, ito siya, pwede nating i-copy. Ganyan. And then, balik tayo sa ating IDE. Then, paste natin. So, we can install the base or yung basic installation, but since marami tayong mga components na gagamitin, so let's use the full installation. Okay, so let's click enter. Ayan, okay.
So, sinasabi lang dito na mag-upgrade ng pip. So, let's do this muna. Ah, okay. Typo. It should be pip install upgrade. Ayan. Okay, so we have now our Kiwi. Now, as a rule, no, for every Python developers, no, we should populate our requirements.txt file, no, para ma-document natin kung ano-ano ba yung mga packages na ginamit natin para sa project na ito. Okay, so paano ba tayo mag-populate ng ating requirements.txt? So, ayan. So, pip freeze, and then yung greater than sign, and then requirements.txt. Ayan, so ganyan kasimple. Ayun, so as you can see, no, na-install na natin yung ating mga dependencies for Kiwi. Now, meron pa tayong isang i-install, yung KiwiMD o yung tinatawag nating Kiwi with material design. So, balik tayo sa ating browser. So, ito siya, no? Ito yung website ng ating KiwiMD. At ito yung so far, no, pinaka-latest, KiwiMD 2.0. Yung kasing yung latest kasi na version dun sa official packages ay nasa 1.2 pa lang ito. But for this lesson, no, ang gagamitin natin, medyo mataas-taas ang konti. So we will be using the Kiwi 2.0.1. Ito yung development version, no? So basically, marami pang changes na mangyayari bago ito ma-push, no, doon sa master, doon sa stable branch. Ayan, okay. But this is usable na din, no? Now, ang kailangan natin, ayun, so, ikakopy lang natin ito. And then, balik tayo sa ating IDE. Paste natin. Ayan. And then, press enter. Okay. So, check natin, no, yung ating requirements.txt. Pero bago yan, kailangan i-add natin, no, yung mga bagong in-install natin by issuing the command pip freeze again. And, ayun. So, basically, dumami ang ating dependencies, no? Nadagdag si Kiwi MD. Ayan. This one. Ayan. Okay, so we can now close our terminal. Di lang natin siya kailangan for now. And then, we can also hide, no, itong ating files. Ang kailangan lang naman natin ay ito. So we can now focus on our code. So basically, no, we need 2 files for this project. 2 files sa ngayon, no, pero madadagdagan siya later. No? Kasi magdadagdag tayo ng database functionality,
para makapag-insert tayo ng data, makapag-view, makapag-update, and makapag-delete. Ayan. So sa ngayon, na-type ko na yung ating basic basic na KB file. Ayan. At gagamit pala tayo dito ng screen manager, no? So meron tayong home screen and then meron din tayong add screen, no? Add, no? So mag-a-add tayo ng data. So ito yung mag-i-insert tayo ng data sa database. And then sa home screen natin, i-show or i-display yung mga uh, items na nasa ating database. Ayan. Okay, so home screen, no, it's just an empty class. Na? So naituro ko na naman paano ito nangyayari, no? Ayan. So empty class lang siya, pati itong window manager. So empty class lang din. And then meron tayong build load file main .kb. Ayun, okay. So dapat ito ay main app dahil ang ating kb file ay main.kb. Okay. So pagka ganito ang ating class name, no? Main, may kasunod na app, yung main becomes the name of our kb file. Ayan. So if we are going to run this now, so run natin. So wait lang natin mag-load yung window. Ayun, so basically nag-load siya, saglit lang. Na? Ayan, kasi technically wala pang kalaman-laman yung ating KB file. Ayan. So, but basically, no, kung napansin nyo, no, dito sa ating logs, no, walang error, no? Ayan. Now, mag-umpisa tayo dito sa ating UI part, na, or UI aspect. So, ang ating, uunahin itong KB file. So, hide muna natin itong terminal. Now, as I have mentioned earlier, no, gagamit tayo ng screen manager. At ang ating gagamiting screen ay add screen tsaka home screen. So, paano ba natin siya i-implement sa ating KB file? So, basically, lahat ng UI aspect natin, no, ilalagay natin sa KB file except for some dynamic ones, no? Later, hopefully, maipakita ko sa inyo, no? Okay, so let's start. So, let's type the following. So, window manager, na? Kasi nag-declare tayo ng window manager dito, na? At itong window manager inherits the screen manager class. Ayan. And then, let's give it a name. Ano ang name na ibibigay natin? So, para hindi tayo mahirapan, ayan, window manager na din. Okay, and then let's give it an ID. Na? Ang ID niya ay window manager. So remember na pagka name, this is a text, no, i-enclose natin sa open and close quotation mark. Ayan, no. Single quote, double quote, okay lang, no? Depende na sa inyo kung ano yung prefer ninyo. ID, na, as you can see, wala tayong nilalagay na quotation mark, no? So, para siyang code na din. Ayan. So, it's an ID. Na? Ganyan. Take note of the things na tinatype ko. No? Ayan. Para
alam natin kung paano i-debug yung ating mga errors. And then let's add no yung ating dalawang screen. Now we have the home screen and then we have the add screen. So ito yung part na nire-register natin sa window manager yung ating mga screen. And basically, dalawang screen lang naman ang kailangan natin sa ngayon, no? So dalawa lang yung naka-register. So walang laman, ano? As you can see, no? Walang laman. It's just as simple as this. Okay, now, we now have our window manager. Na-register na natin yung home screen tsaka yung add screen. Now, let's work on the implementation. So we have here our home screen and then our add screen. Ayan. Home screen natin, let's give it a name. Ano ang name na ibibigay natin? Yan, para hindi na mahirap. No? Home screen na din. And ang ating ibibigay na ID ay home screen din, but walang quotation mark. Kagaya niyan. Okay? Now, dito naman sa ating add screen, so, i-copy lang natin. Ayan. Babaguhin lang natin ito, no? Para maging add screen. So, we have now our two screens, no? Okay. Let's now set up our box layout. Always remember na yung mga widgets natin, no? Yung mga components na ginagamit natin, always enclose them in a layout. Kagaya nito, no? Ang pinaka-topmost parent natin ay box layout. Ayan, na? And then, ang ating box layout, meron siyang property na orientation, na at ang ating orientation ay vertical. Ayan. Okay. And then, maglagay tayo ng okay, so para matest natin, ano? Okay, wag na nga label. Button na lang para ano. So, let's have MD button. Na. Tapos, example lang to kumbaga, ito-test lang natin ang ating button. Meron siyang style elevated and then yung text niya, hello world, sample lang naman. Ayan. Okay. So, okay, so tingnan natin kung ano itsura niya, no? I-run natin. Hmm.
Wait lang at mukhang may problema. Okay, okay. Ayun. Of all the things na makakalimutan. Ay, ay, ay. Mhm. Ayun. So, tama pala yung kanina na hindi talaga siya nag-appear, no? Kasi nakalimutan ko pala, no? I-declare yung run method. Ayun. Tinira natin. Ayun, okay. So, basically, we have now our working app, no? Kumbaga, working na siya. Ayan, no? Meron tayong button na clickable. Ayan, no? Since material design siya, no? Ayan, no? Medyo okay yun niya, no? Rounded, no? Ang kanyang edges. Ayan, okay. Now, let's continue working on our UI. Ayan, okay. So, we can remove this na, no? Ayan. Okay. Sa ating home screen, ayan, home screen, kagaya ng sinabi ko kanina, na kailangan i-enclose natin into a layout yung ating mga widgets. So, kaya gagamit tayo ng MD box layout, no? Itong ating MD box layout, may orientation siya na vertical. Ayan. Now, itong ating home screen, lagyan natin ng app bar. Ayan. MD app bar. So, top app bar. Kung nagtataka kayo, no, kung saan nanggagaling itong mga tinatype ko, no? Ayan. So, dito tayo sa ating uh, browser, no? Ito sa KVMD documentation, no? Punta tayo dito sa components. Ayan, no? And then, select natin yung app bar. Ayan, no? So, ito rin yung tinatype ko. Ayan, no? Ayan. So, basahin nyo lang ito, no? May mga example dito. Ayan, no? Kung ano yung mga kailangan natin. Okay? Ayan. And then, balik tayo sa ating code. So, maglalagay tayo ng app bar or top app bar. Itong ating top bar, lagyan natin ng ID, no? So, ang ID niya ay app bar. Ayan. And then, type niya ay small lang. Ayan, small. Na? And then, MD top app bar leading button container. Ayan, no? So, yung ating app bar, no, sa taas, no, meron siyang uh, button, no? Ayan. Leading meaning siya yung nasa right side. Left side pala, rather. Okay. So, itong, ano yung button na ilalagay natin dito, no? So, MD action top app bar button, and then ang icon na ilalagay natin ay menu. Ayan. Tingnan nga natin kung ano itsura niya. Ayun, no? Menu, this one. Ito yun. Ayan. So, it's a button, no? Button siya. Ayan. Okay.
So, itong top bar natin, no? At bar pala, no? Ah, kailangan din natin ng top at bar title. Ayan, no? So, lagyan natin ng title. Ang title natin ay Toy Sale. Ayan. And then, MD top up bar trailing button container. Ayan. Itong trailing button container, so button din siya, ang placing niya ay nasa right, no? So itong leading nasa left, itong trailing nasa right. Okay? And then itong top bar trailing button container, so meron siyang action, MD action top up bar button. Anong klaseng ah, icon ang ilalagay natin? So, icon ang nilalagay dito, no? Yeah. So, log out. So, check nga natin. Ayun, no? So, we have our menu button. Ito yung title, no? Title ng ating uh, app, no? So, toy sale. And then, we have the log out button. Yan. So, ganyan siya. So, wag kayong magtaka, ay, wag kayong mabigla, no? Magulat, no? Rather, no? Kung nag-create tayo ng app bar, no? Yung top part, no? Eh, nasa baba siya, no? Ganyan mag-render si Kiwi, no? From bottom, no? So, pag magdagdag tayo ng component, no? So, madadagdag siya from the bottom. Mamaya, no? I will show you, no? Paano natin naayusin itong mga components na to. Ayan. Okay. Now, um, meron na tayong top up bar. So, why not mag-create na rin tayo ng bottom up bar, no? Para kunyari talagang ano siya, mobile app. So we have here our MD bottom up bar. Let's give it an ID. Ang ID na ating bibigay ay bottom up bar. Okay. Ayan. So, bukod sa ID, ayan, maglalagay tayo ng floating action button. So, paano tayo maglagay ng floating action button? So, MD fab bottom up bar button. Nakaka-confusing lang, no? Kasi ang haba. So, take note, no? Yung ating mga tinatype. Ayan. So, ang icon ay arrow, left, bold, um, outline. Okay. So, saan ba natin kinukuha itong mga icon na to, no? Yan, no? Kasi baka may mga special kayong kailangan para sa project nyo, no? Kailangan nyo ng icon. Ayun. So, saan ba ito nakikita? So, EV material design icon. So, i-type nyo lang ng ganyan. Ayan. So, yan. So, ito yung ating reference na version, ano? And then, icon definition. Ayan. Saan nga ba dito yung
kinukuha yung hindi yata ito. Okay. Check natin. Ayan, sa pwede dito. So, yung ginamit nating icon ay arrow, arrow left, bold, outline. Ayun, no? So, ito siya. Ayun. So, ito yung, no? Ito yung website. So, nasa GitHub lang siya. And then, ayan. Okay. So, balik tayo sa ating coding. So, ang ating napiling icon ay arrow left, bold, outline. No? And then, tingnan natin kung ano yung itsura niya. So, let's run it again. Ayun. So, meron tayong clickable, no? Pag-click natin dito, dapat mapunta siya doon sa kabilang screen, no? Doon sa add screen. And then doon sa add screen, may button din doon para makabalik sa home screen. Okay. Ayan. So, kumpletuhin lang natin itong ating code, no? So, lalagyan natin ng konting design. So, lagyan natin ng background color. No? So, i-declare natin as custom. And then, yung actual na background color will be 0, 0, 1, and 1. So, RGB A. Ayan. And then, kulay ng icon color, na. So, this is an hexadecimal, no? Value. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. And then, magdadagdag tayo ng on release na mamaya natin lalagyan. Okay. So, ayun siya, no? Ayun, nakalimutan ko pala yung theme icon color na custom din. Ayan. So, yung background color ay custom. Ito. And then, yung icon color ay custom din. So, pag na-refresh natin yung app, ayun. So, nag-take effect na, no? Kulay puti na yung icon color on a blue background. Ayun. So, balikan natin itong sa taas. Window manager, home screen, and then ating box layout, orientation, vertical, lagyan na din natin ng background color. So, MDBG color. Ayan. So, gamitan natin ng ganitong approach naman para makita nyo, no? There are many ways, no? Para mag-set ng color sa Kiwi. So,
237, 255, and then 1. So, RGBA din siya. Ayan. And then, MD, top up bar, type small, and then, ayun, lagyan natin ng position. So, ang position, so, center X. So, isi-center natin. And then, center Y. Ayan, 0.5, 0.5. So, nasa gitna siya. And then, MD top up bar. So, we have the menu. And we have the title text. And then, we have the button. Ayan. Doon sa ating bottom up bar, na doon sa ating floating action button, we have the icon, we have the background color na custom, and then we have the icon color na custom din. Ayan. Okay, so let's see. Ayun, no? Medyo, yan, nagkaroon na ng kulay, ano? Although, simple lang siya, no? Okay lang yan pagka simple, no? Ayan. Now, let's work on itong ating add screen naman. So, again, no, MD box layout, no, yung ating parent, no, layout, no, and then orientation, vertical, and then MDBG color, copyhin na natin yung nasa taas, ito, since same lang naman siya. Okay, so MDBG background color, and then, yung ginawa natin, no? So, basically, we can copy, no? Parang i-reuse natin. So, yung top bar, tsaka yung bottom up bar. So, let us reuse these components. Oops! Ay, hindi pala na-copy. Ayan. Take two, take two. So, Command C. Then, ayan. Okay, now, run natin ulit. Ayan. Okay, so let's see kung paano natin mapapagana yung ating button. So, ito siya, no? So, app.root.current equals add screen. Ayan. And then, i-copy natin dahil sa baba, ayan, kailangan din natin. Babaguhin lang natin from add screen to home screen. And let's see kung nagwo-work yung ating yung ating mga screen. Ayun, 'di ba? Nagwo-work siya, no? Kaya lang parang nakakahilo, no? Parang puro papunta sa left. But ito, no? But basically nagwo-work na yung ating window manager. Ayan, so ganyan kasimple. Now let's put something na para medyo maayos-ayos naman yung flow nung ating no? So, root.manager
transition dot direction equals left. Ayan. So, pag nasa home screen, papunta sa add screen, no? So, papunta siya sa left. Kapag ka naman nasa add screen naman tayo, okay, so ibaba natin to, no? So, pwede ito, no? So, walang problema sa ganitong approach. Ayan. Okay, so let's run it again. Ayan. Tayo ay nasa home screen. So, pag-click ko ng ating, floating action button, ayun. And then, dapat ito ay, ayun, okay. So, as you can see, papunta sa, ito, no? Papunta sa left. And then, pagpabalik ng home screen, ayun, papunta naman siya sa right. Ayan, so it's all working. Ayan. Okay. And then, ilagay na natin yung paglalagyan ng ating data, no? Yung mga toys list. So, it should be between the top up bar and then the bottom up bar. So, dito tayo, no? And then, ayan. So, gagamit tayo ulit ng MD box layout. Ayan, MD box layout. Itong ating layout, lalagyan natin ng padding. Doon okay na yung 20. Ayan. Oops. So, padding is 20. Orientation is vertical. And then, MD BG color, yung background color ng ating data, no? Try naman natin si 137, 237, at 237. Ayan. Okay. And gagamit tayo ng MD scroll view na para kung lumampas man yung data, no? Kumbaga, pag masyado na marami, no? Mag-i-scroll ng kusa yung ating screen. Kaya hindi mag-overflow. Sa loob ng ating MD scroll view, no? Lalagay tayo ng MD list. Tapos ang ating MD list, bibigyan na natin ng ID na container at bigyan natin ng spacing na 10. Ayan. Okay. So, tingnan natin ang itsura ng ating UI. Ayun, di ba? Wala pa kasing laman, ano? Kaya blanco siya. Pero, nakita nyo, no? Nag-render ng maayos, ano? Maayos. Ayan. So, medyo decente naman, no? Ayan. So, as you can see, no? Ayan. So, dito sa gitnang part na to, no? Dito natin ilalagay yung mga ini-insert nating data dito sa part na to. Okay? And then, dito sa add screen, ayan, dito naman tayo mag-focus. Sa add screen, kailangan natin ng mga fields, no? Basically, it's a form. So, sa ating add screen, we already have the box layout. We have the top bar. And then we have the bottom up bar. Ayan. So, dito tayo sa gitna. Maglalagay ng ating
text field. So, itong ating text field. So, again, ayan, always enclose, our components with layout. Again, itong gagawin ko, so another box layout. Ayan, para mag-render siya ng maayos. Itong ating box layout, so lagyan natin ng padding, padding na 10 and then 50. So, itong 10, ito yung x-axis, yung horizontal. Itong 50, yung y-axis o yung vertical. Ayun, so horizontal, vertical. So, padding, and then, lagyan natin ng spacing. Yan, 20. And then, of course, orientation is vertical. And then, MD, ayan, background color ulit, MDBG color. Na? So, basically, kokopyahin lang natin yung nandito sa ETA. Yung nasa home screen. Ayan. And then, let's add our text fields. So, text field, ito ay with an ID of name, mode, so field, and then required, oops, true, and then MD text field hint text is toy name. Ayan. So, check nga natin kung ano itsura ng ating no ating ad screen. Ayun, So, meron tayong hint. Pwede mag-type. Ayan, So, kagaya na nasabi ko sa inyo kanina, ang rendering ni EVI from the bottom papunta sa taas. Ayan. Pero, let's fix it later, So, idagdag natin yung ibang mga text field. So, for the yung i-copy paste na lang natin since pare-parehas naman siya. So, this one is description. And then this is description. Ito ay price. Ito ay selling price. Another field para sa talagyan ko ba? Ayan, okay, price. Para sa seller, sino yung magbebenta? Ay, sino yung nagbenta, okay. Seller's name. And then, created. Ayan. So, kailan niya nabili yung toy na yon na kanyang binebenta, Now, dito sa ating created
na field, ayan, no? Meron lang tayong idadagdag dito, no? Ayan. So, magdadagdag tayo ng on focus kasi ito yung magsusupply tayo o mag-i-input tayo ng date, no? Doon sa ating text field or text box. Ayan. So, app that show date picker. Ayan. No? So, ang pinaka-trigger nito ay yung on focus, meaning kapag na-select or na-click ni user yung text field, so mag engage si date picker, so mag-show siya. Yan. So, date bot, and then, so, kailangan natin maglagay ng icon, no? Text field, para malaman na ito yung way na ang required na i-input dito ay date format. So, icon, calendar. Ayan. So, let's see. Ayan. So, medyo okay na, no? Ayan. So, pero may space pa rin, no? Kailangan i-push natin pataas, no? So, tingnan natin. Sige, ayusin natin. So, ang kulang natin dito, now we have now the text fields. Kailangan natin ng button. Ayan. MD button. Style. Elevated. Ayan. And then, theme with. Ayan. So, gamit tayo ng custom with. Na. So, ang height ay 50 dp or density pixels yata ito. Ayan. Size. Yung size niya, yung size niya. So, size hint X. So, meaning horizontal, no? Horizontal, yung x-axis, no? Yung horizontal o yung meaning yung length, no? So, 0.5 meaning kalahati, no? 50%. And then, position niya, position hint, center X, 0.5, center Y is 0.5 din. Ayan. So, basically, nasa gitna. And then, ayan. So, on release, ayan. So, maglalagay tayo ng function dito, no? Na para mag-trigger ng save yung mga items na tinype natin. Now, kailangan natin ng icon, no? Lagyan natin ng icon yung button, no? Parang di naman siya, no? Malungkot, no? So, MD button icon. Ang icon ay content save. Ayan. And then, position, center X is 0.5,
center y is 0.5. And then, the button text. Ayun. So, ang text ay save at ang position niya ay center x 0.5 and then center y 0.5. Okay. So, check nga natin kung anong itsura ng ating Ayun. So, okay na yung spacing natin, no? Kaya lang itong ating button, no? Nagkadikit, no? Nagkadikit sila. So, iusog natin si icon ng 0.4. Ayan, para nakikita ninyo kung ano yung epekto, no? Pag nag-change tayo ng value. O yun, o diba? Ayun, so, magkahiwalay na sila, no? Just by altering, no? Nung value. Ayan. So, basically, ang kulang na lang ay ito, no? So, kaya siya nag-error. Ayun, kasi wala yung show date picker, no? So, hinahanap niya yon. So, para magawa natin yon, no? So, balik tayo sa main.py. Dito sa ating main app, mag-create tayo ng method, no? So, ang method natin ay show date picker, na? And then cell, and then focus. So, itong focus, no, ito yung magti-trigger nung ating date picker, no? So, kung hindi siya naka-focus, meaning walang trigger dapat or walang date picker dapat na lumabas. So, if not, yan, kung hindi naka-focus, ayan, no, return lang. So, meaning, ignore, parang ganun, no? Pero kung naka-focus siya, ayan. So, let's create a variable, no? So, date dialog. So, date dialog is equals to, equal yan. MD modal date picker. Ayan. So, i-add lang natin, no? Sa ating import, no? Sa taas. So, balikan lang natin itong sa website, no? Date picker. So, dito sa picker, letter P, N, O, ito, letter D pala. Date picker pala, no? Ayan. So, ang ating pinili ay si MD model date picker. So, ganito magiging itsura niya, no? Ayan. So, ayan. So, date dialog is equals to MD model date picker, date dialog dot open. Ayan. So, run natin. Then, punta tayo sa ating add, add screen. So, pag-click natin dito sa date bot na to,
ayun, o, di ba? Lumabas yung, ano niya, yung date picker. Okay. Kaya lang, walang nangyayari pag-click natin ng cancel or okay. So, yun naman ang ating next na gawin. So, date dialog dot bind na. So, magbabind tayo, no? Dalawa ang ating ibabind, no? Yung on okay, self dot on okay, and then on cancel para dun sa on cancel button. Ayan. So, nagwa-warning siya, no? Kasi di pa naman kasi siya existing. So, let us create uh, the new methods, na si on okay. So, magdadagdag tayo ng isa pa, no? Yung instance, no? And then, yan, pass muna. And then, on cancel. Ayan. Ayan, kung napansin nyo, nawala na yun, ano? Yung warning, ano? Nawala. Ano ang ating lalagay sa on okay, no? Sa on okay, so DT, short for date, no? DT, date. So string instance dot get date. Ayan, no? So, ang way para makuha natin yung date, no, from our date picker, no, is through this, no, method, no, sa get date method, no. And always remember na naka-list siya, no, naka-list. Dahil meron tayo ditong date range, no, from 2, so magiging dalawa. But for this particular, no, example, yung pinakauna lang ang kakailanganin natin, which is yung index 0. Ayan. Na? And to make sure na string yung makukuha natin. Na? And then, i-call natin ngayon, no? self.root.get screen. So, remember na meron tayong dalawang screen, home screen, tsaka add screen, no? So, ang ating target, si add screen, kasi nandun sa add screen, na si created, eto. So, add screen dot ids, no, dot created dot text. And then, i-assign natin yung value ni DT. Ayan. And then, instance.dismiss. So, pag-click nung okay, dapat ma-close na din yung button, yung dialog, o yung date picker pala. So, dito sa on cancel, i-copy lang natin ito. Ayan. And, testingin natin. So, pag-click ko dito, ayun. And then, pag-click ko ng okay, so, dapat itong June 8, mapunta dun sa date bot, no? So, June 8, ayun. So, it works, no? Working naman. Select natin si 27. Ayan. Medyo hindi mo na tayo magiging strict sa date, no? So, basta date. Ayan. So, June 10. Ayan. So, tama. Tama naman yung lumalabas. Okay.
So basically, yan yung ano natin, no? Um, Siguro gawin na din natin yung ilalagay natin dito sa home screen, no? Para kahit paano may laman naman. Home screen. Ito, no? Which is ito, no? Maglagay tayo ng placeholder. So, paano tayo maglalagay ng placeholder? So, balik tayo dito sa ating main app. Ayan, nasa main app tayo. Gagamitin natin yung on start. Ayan. Bakit on start, no? So, every time na mag-i-start yung app natin, no? Ito ang kanyang unang-unang ilo-load. Ayan. So, ito ang way ni Kiwi, no? Doon sa traditional na object-oriented approach na ginagawa natin, di ba? Doon sa init tayo naglalagay. But kay Kiwi, no? Meron siyang mga methods na does the same, ano, no? Function, no? As the init. Okay. So, i-call natin yung container. Remember na container ang ID niya, no? And then si container, so i-trace natin, no? Yung pinanggalingan niya, no? So from root, ayan. So get screen, ayan, no? Dalawa kasi screen natin. For this particular, ano, no? Ang kailangan natin yung ating home screen. Ayan, ito home screen. Ayan, home screen. And then that IDS that container. Ayan. And then container that add widget. Ayan. So ano ating ilalagay na widget? So md list item. Ayan. So kaya nakapula, kailangan kasi nating i-import. Ayun. So import natin. And then sa loob ng md list item natin, md list item headline text. So class din siya. And then md list item headline text.
Okay, bakit kaya nag-illegal target? Mm. So, MD list item. Tanggalin ko nga muna. So, container.add widget. MD list item. MD list item. Yun. So, okay, na-add. Then, no toys yet to sell. Add one now. Okay, so let's see. Ayan, no? So, meron tayong placeholder, no? So, no toys yet to sell. Add one now. Para makapag-add, no? Click natin ito. Ayan, so dito, ayun. We have our date picker. And then, nagwo-work yung ating cancel button. Ayan. So, ito, no? Ignore lang muna natin, no? Hindi naman natin siya kailangan. Ayan. Okay. So, yung save button, ay, ayan, no? So, wala muna tayong ilalagay dito, no? Okay, so that's it, no, for part 1 na muna, no? Part 1 natin ay setting up Kiwi and Kiwi MD, no? And then yung mga resources natin, no? So, ito yung website, no? Ayan. And then, para sa icon, ayan, ito siya, no? Ayan. So, lahat ng mga ginamit natin na components, no? Andito lahat, no? Ito si button, yung ginamit natin. Ayan, si elevated. And then, up bar. Ayan, top up bar. And then, yung bottom. And then, box layout. Ayan, no? Box layout. And then, so on and so forth. Okay. So, stop muna tayo, no? And then, wait for the part 2 na video na ang ating gagawin naman ay yung back-end part, no? And then yung part 3, which is yung gagamit na tayo ng database. Ayan. Okay? So, thank you very much and see you on our next video.